And today, hallelujah, I want to share to you very important matter. Alam niyo po yung image natin, no? Yung image po natin as a child of God. Sabi mo sa katabi mo, I am a child of God. Nung tayo po ay nilangisa ng Panginoon, nung tayo po ay sinet apart ng Panginoon, hallelujah, isang napakagandang imahe, identity ang binigay nila sa atin. We are victorious. Amen. Lagi natin nga nababanggit, pero sa totoo lang, dyan tayo laging bumabagsak. Huwag kayo magagalit po sa akin, ha? Hallelujah. Meron pa nga tayo mga kasama dito, ang pangalan nila sa encounter, victorious, pero wala na sila ngayon. Hallelujah. Marami po tayong mga nakasama, laging nababanggit ang aral tungkol sa pagiging victorious. Pero hindi mo makita na victorious sa buhay. Makadinig lang ng konting comment tungkol sa kanya, bagsak ang emosyon. Makaranas lang ng konting problema sa pera, hindi makabayad sa ganito, no, hindi makapag-ambag sa ganyan, napangihinaan na ng loob. Nawawala na yung attachment ng image of God about being victorious. Sabihin mo nga sa katabi mo, I am not a victim. I am a victor. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako biktima. Ako ay victor. Hallelujah. Ngayong gabi nito, mga kapatid, gusto ni Lord na magpaunawa muli sa atin yung ating image. Urihin ng Panginoon. You are not victorious not because you have so much money. You are not victorious because you were able to graduate in a bachelor school. Hindi dahil nakatapos ka ng pag-aaral, you are victorious. Hallelujah. Not because you are a professional person, you are victorious. Hallelujah. Not because you have your own car, you have your fancy car, you have your house and lot, you have your mansion, you have your big house, you have all these possessions and material things in your life. Hindi ibig sabihin na meron ka ng mga bagay na you are victorious. You are victorious because Jesus Christ died on the cross for your sin. And when you profess your faith to Him, ang sabi mo ng Bible, kinalimutan niya lahat ng kasalanan mo. It seems as if na parang ikaw ay malinis talagang wala kang bahid ng kalumihan. At ang tingin ng Panginoon sa iyo, ikaw ay matuwid. You are righteous. Hallelujah. Ayan ba ba tayo? Amen. Sabi po ng Romans chapter 8 verse 38, in all these things we are more than conquerors because of Jesus who loved us, because of God who loved us. Hallelujah. Amen. So we are not victorious because of our wealth. We are not victorious because of our condition in life. We are not victorious because of what we have attained in life. We are victorious because of the precious love of God through Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Napakasarap pong maunawaan, mga kapatid, sa church na to, na laging si Jesus yung sentro ng ating pinag-uusapan. Amen. Hindi po yung pera, gaano kalaki ang pera ng church, gaano kaganda ang church, air condition ba ang church, gaano kadami ba ang member ng church, gaano kadami ba ang mga gawain ng church. Hindi yan ang pinag-uusapan sa church. Ang pinag-uusapan sa church, yung pagmamahal ng Panginoon, because only the love of God can sustain us and makes us victorious. Naranasan ko na pong humawak ng limpak-limpak na pera. Naranasan ko na rin pong makapunta ng iba't ibang magagandang lugar, makakain sa mga mamahaling mga restaurant. Yes, naging masaya ako. Yes, for a while, nasatisfy ako ng mga bagay na ito, but no, nothing can compare to the love of God. Amen. Ang pinakamatinding nakakasatisfy po kay Pastor Jonathan ay walang iba, kundi ang pagmamahal lang po ng Panginoon. Minsan-minsan, hindi ako makasumpong ng pagmamahal sa inyo. Hindi nyo ako makamusta. Kung kamusta na ba ako, magaling na ba ako, may sakit ba ako. Kayo, di ba, lagi kayo nakakamusta ng mga pastor ninyo, ng mga leader ninyo. Pag hindi ka nga nakakapag-church, agad-agad kinakamusta ka. Yung iba naman, pag kinakamusta mo, parang masama padating sa kanila. Di ba? Anyan ba ba kayo? Alam niyo mga kapatid, isang bagay mga kapatid, ang pinaka-pinangahawakan ko sa buhay ko, walang iba kundi ang pagmamahal lang ng Panginoon. Maraming ang iwan sa atin sa church na to. Dati, mga kasamahan pa natin naglilingkod. Aaminin po namin ni Sister Yet, for a while, nalungkot kami. For a while, na-feel namin na parang na-betray nila kami. Pero alam niyo kung sinong nagsusustain sa
para magpatuloy at gawin ang pinapagawa ng Panginoon, yung tanging pagmamahal lang po niya. Inukwento ko sa inyo kamakailan, meron tayong kapwa leader, minomormol ako, sinisiraan ako sa mga tao, sinisiraan ako sa kapwa lingkod. Nang sinabi sa akin ng isang pastor yan, alam nyo, nakaramdam ako ng lungkot. Well, in fact, umiyak pa ako sa isang panalangin ko. Pero after I pray, hallelujah, the only thing that sustained me in my ministry, the only thing that sustained me para magpatuloy ako, at ako ay maging mananagumpay ay walang iba kundi ang pagmamahal lang po ng Panginoon. Kaya alam nyo, isang Kristyano na walang totoong kaunawaan sa pag-ibig ng Diyos sa Kanya, hallelujah, hindi na ako magtataka bakit hindi yan magpapatuloy sa church. Hindi na ako magtataka bakit isang araw hindi na kita makikita sa church. Hindi na ako magtataka bakit isang araw ipagpapalit mo si Lord sa pera mo, sa trabaho mo, sa career mo, sa love life mo, at sa kung ano bang bagay na meron ka. Pero kapag meron kang deep understanding about the love of God, what He has done on the cross for you, hallelujah, mamatay na kung mamatay, pugutan ka ng ulo, itako ka sa krus katulad ng mga apostol, but you will never give up your calling. You will never exchange your calling to material possessions on earth. Amen. Yan yung katindihan nagagawa po ng pagmamahal ng Panginoon. And remember this, we are victorious because of the love of God. Can you say that? I am victorious because of the love of God. Hallelujah. Iiwan tayo ng mga tao, ibibetray tayo ng mga tao, i-reject tayo ng mga tao. Hallelujah. But God will still be the same for us. Amen. Because God is unchanging God. Hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Tayo lang ang nagbabago, pero ang Diyos lagi nag-iintay sa atin. Kaya nga yung mga nawala, yung mga umalis, hindi kami nawawala ng pag-asa ni Sister Yet, kapapanalangin, na isang araw babalik din sila. Because naniniwala ako na kung talagang ang tumawag sa kanila ay ang Panginoon at naunawaan nila ang pagmamahal ng Diyos sa kanila, hindi sila hayaan ng Holy Spirit na mawala sa pagkatawag ng Panginoon sa kanila. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ngayong gabing ito, I'd like to entitle our message for tonight, to the one who is victorious. Sabihin mo nga sa katabi mo, to the one who is victorious. So, ang kinakausap pala ng Panginoon ngayon dito is yung mga magtatagumpay. Pag sinabi nating to the one who is victorious, ano po yan? Future tense po yan. Pag tinranslate mo yan sa Tagalog, sa magtatagumpay. Tapos dugtungan mo na lang. So sa magtatagumpay, ano kaya mangyayari sa kanya? Hallelujah. Amen. So, nakakalungkot kasi dahil sabi tayo ng sabi na magtatagumpay, pero ang totoo, may pinagtatagumpayan ba talaga tayo? Kasi para masabi na tayo ay victorious, kailangan may mga battles, kailangan may mga trials, amen, kailangan may mga challenges, kailangan may mga hadlang sa buhay natin na pagtatagumpayan natin para masabi na tayo po'y victorious. Andyan po ba tayo? Amen. At hindi may iwasan, tumingin po kayo lahat na despite ng mga positive words na narinig natin, words of encouragement, dumarating talaga sa punto ng ating mga paglilingkod na tayo ay nagpe-fail, na tayo ay nabibigo. At hindi dahil nag-fail ka once, hindi dahil nag-fail ka twice, hindi dahil nag-fail ka 1,000 times, hallelujah, hindi ka na victorious. Dahil ang sabi ng Bible, 1,000 times I failed, but still mercy remains. Amen. Pag naiintindihan niyo po yung pagmamahal ng Panginoon, the Lord is good, and His mercy endures forever. Lagi mong narinig yan. The Lord is good, and His mercy endures forever. Si Pastor Jonathan, ang dami kong sablay. Alam niyo ba, kahit sa mga sandaling ito, marami akong sablay. Marami akong mga maling nagagawa. Marami akong mga loophole sa buhay ko. Marami akong mga self-control na napipil din ako minsan. Lalo na sa temperament ko. Hallelujah. Pero alam niyo ba, I never considered myself as a failure or a victim because of my weaknesses. Hallelujah. Because I personally believe I have the Holy Spirit in my life. I have the Holy Spirit in my heart.
that the Lord Jesus Christ sits at the throne of my heart. Ang sabi ng Bible in Romans chapter 8, the Holy Spirit helps us in our weaknesses. Kaya yung the love of God, yung Spirit of God, hallelujah. Love of God, Spirit of God. Pag sinabing Spirit of God, power of God, hallelujah. May love of God ka na, may power of God ka pa. Urihin ng Panginoon. Anong dahilan para hindi ka magtagumpay? Hallelujah! Imagine mo, may love of God ka na, may power of God ka pa. Hallelujah! Urihin at may vision ka pa. Come on! May purpose ka pa. Grabe, na nagdadirect sa'yo, nag-e-empower sa'yo, nag-ignite ang faith mo. Hallelujah! Ewan ko na lang kung hindi ka pa lumago. Sabihin mo sa katabi mo, success is difficult, but not impossible. Amen? Conquest is difficult, but not impossible. Hallelujah! Sa buhay natin, marami tayong gustong marating. Sigurado ako yung mga nag-aaral ngayon dito, sige lang, mag-aaral lang kayo. Hallelujah, pinagdaanan namin yan. Pinagdaanan namin yan, sige lang, mag-aaral lang kayo. Kasi ang gusto nyo, pagkatapos nyo mag-aaral, magtatrabaho kayo. Pero pag nagtatrabaho na kayo, marirealize nyo, parang gusto ko rin mag-aaral. At kapag nag-aaral ka, sasabihin mo na naman, parang gusto ko maging bata. Hallelujah, because we have no satisfaction in life. Because the only satisfaction that we could have in our lives is to know Jesus in our lives. Amen. Ang makilala ang Panginoon sa buhay natin kung sino siya. Ang makahati niya tayo sa kanyang ang makahati tayo sa mga paghihirap niya. Ang maging katulad niya tayo sa kanyang kamatayan. Hallelujah. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Diba? Pero tayo, kita mo kung ano-ano ang pursuit natin. Yung iba, nagpo-pursuit ngayon ng love life. Ayaw lang umamin. Di ba? Pero totoo, gusto niya nang sumunod dun sa isa. Di ba? Hallelujah! Marami dito ang pursuit niya ngayon, career. Marami dito ang pursuit niya ngayon dito, pera. Ay, gusto mo maganap ng trabaho, dama? Sabi mo, para makatulong ka sa magulang. Pero sa totoo lang, pag kumikita ka na ng pera, di 3 masalas, hindi mo mabigyan ng magulang mo eh. Pasilin mo, humawa ka ng 4,000. Minsan hindi mo nabigyan ng magulang mo. Pero sabi mo, gusto ko magtrabaho para makatulong ako sa pamilya ko. Because you know what? You are in a wrong pursuit of something. Kung meron po tayo dapat ipo-pursuit, alam niyo kung ano po yung walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen. Why do I have to pursue Jesus? Because when you pursue Jesus, you pursue victory. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tonight, I would like to study the Church of Laodicea. So, bago ko kayo basahin yung Revelation chapter 3 about sa Laodicea, bibigyan ko kayo ng background. Ang Laodicea ay isang syudad no, sa Asia Minor. Ang Asia Minor ngayon ay, kung tawagin po, ay Turkey. No, yan po ang modern Turkey. Ang Laodicea ay isang syudad no, matatagpuan po sa Asia Minor, na ngayon po ay modern Turkey. Ito po ay nag-exist panahon po ng mga Hellenist. Pastor Moses, pag sinabi natin mga Hellenist, mga matatalino to. Tama? No. Kasi yan ang mga kalaban ng mga Greek. Magpapatalino. Parang nung nakalaan dito, di ba, may nagtatalo ng Aramaic sa Greek. Purihin ng Panginoon, wala na, di ba? Kasi wala naman talagang nagiging benepisyo sa pagtatalo eh. Kaya yung isa, pag hindi tumigil, baka mawala rin eh. Hallelujah. Anyan pa ba kayo? Amen. At ang tawag po sa kanila mga genius. Katulad po sila ng mga taga-Corinth. Marami rin po mga Burgis. Sabi mo nga sa kanila mga Burgis. Sa iba, ang pronunciation po ng Burgis, bourgeois. Ibig sabihin, mga elite. No, mga royal blood. Mga mayayaman. No? Kaya itong mga taga-Laodicea, tuningin po kayo, nakakatuwa ang Panginoon. Sabi mo, nakakatuwa si Lord. Kasi tumatawag siya ng mga mahihirap, pero pumipili rin siya ng mga mayayaman. Kaya nga po, ang sabi po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed to preach the word of God. Because it is the power of salvation for the Gentiles and for the Jews. Ibig sabihin, pag sinabing Gentiles and for the Jews, hindi lang pinag-uusapan yung pagiging bayan at hindi bayan ng Diyos. Pinag-uusapan din po dyan yung pagiging mahirap at pagiging mayaman.
Andiyan pa ho ba kayo? Amen. At nakakabless ang Panginoon kasi, hindi siya nagtatangi ng tao. Amen. No, pumipili rin po siya. Kaya tinawag niya, tumingin po kayo, tinawag niya mula sa pagiging mahirap ang mga Israelita, pero tinawag din niya ang mga taga-Laodicea mula sa kanilang pagiging mayaman. Kaya ang Diyos, sabi ng Bible, hindi siya nagtatangi. Tumatawag siya ng mga mahihirap, tumatawag din siya ng mga mayayaman. Pero ang tanong, lahat ba ng tinawag ay pinili? Hindi. Dahil sabi ng Bible, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Amen. Pero purihin ng Panginoon, dahil sa kabila ng mga konti na to, pinili ng Panginoon ang iglesia ito ng Laodicea. Isa ito sa tinatawag ko na 7 churches of Asia Minor o Asia Minor, no, sa Book of Revelation chapter 2. At gusto kong pag-aralan po natin yung kanyang history, no? Sino pong nagpangalan ng Laodicea sa bansang Turkey? Si King Antioch II Theo. O yan po yung kanyang pangalan, Antioch II Theo. Meron siyang asawa, ang pangalan si Laodicea. Laodicea. Nung namatay po yung kanyang asawa, dahil mahal na mahal niya yung kanyang asawa, nagkaroon po ng tinatawag na digmaan between the Seleucid, yung pangalan ng kanilang pinag-aharian ni Antioch II Theo, Seleucid. Sinalakay po sila ng mga taga-Roma. Nagkaroon po ng tinatawag na war. Noong panahon pa, that is 188 after Christ, after death. Hallelujah. Kung hindi ako nagkakamali doon sa aking Wikipedia, purihin ng Panginoon, buti may mga ganyan, di ba? So, nung namatay yung kanyang asawa, pinangalanan niya po yung syudad na Laodicea. At alam niyo po, after a couple of years, ito pong Laodicea, isa po sa naging pinaka-wealthy na syudad sa Turkey. Okay, tingnan natin yung background. Kaya pala doon po sa Revelation chapter 3, no, sinabi po ng Panginoon, o sinabi po ng anghel ng Panginoon, na sinabi po ni Lord doon sa kanyang anghel na sabihin doon sa church ng Laodicea na ito ang kanyang sasabihin. At alam niyo ba na isa po sa pinakakaso nila ay yung kayamanan nila? Amen. Ano pa? Yung kanilang katalinuhan. Hallelujah. At yung mga pagkahumaling po nila sa maraming mga bagay, isa na po dyan yung mga relationship goal. No? Kaya sa na naman yung mga relationship goal. Diba? So, ready na po ba kayo? Amen. To the one who is victorious. A study, no? A study to the church of Laodicea. Verse 40. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea, ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen. So si Jesus Christ pala, ang another pangalan niya is Amen. Ano po bang ibig sabihin ng Amen? Ano po ibig sabihin ng Amen? Ha? Di ba pagsang-ayon? Hallelujah. Pagsang-ayon. Kasi ang pangalan po ni Jesus ay pagsunod. Wala pong hindi inuutos ang kanyang ama na hindi niya sunod. Pag sinabi ni Lord sa kanya, anak, baba ka sa lupa, amen. Anak, mamamatay ka sa cross, amen. Anak, pararatangan ka nila ng ganito, bubugbugin ka nila, amen. Si Lord, amen lang ng amen, kaya ang pangalan niya si Amen. Diyan pa ba kayo? Amen. Hindi niyo makakuha yung humor ko. Ang pangalan po ni Jesus, hindi pa ako nagsabi. Ako ba nagsabi ng pangalan niya, amen? Sino nagsabi ng pangalan niya, amen? Bible, ang sabi niyo, ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen. Pag binasa mo yung Revelation chapter 1, no, ang daming tinukoy na designated name ni Jesus. No, siya po yung ilaw, siya po yung ulo ng kandeleryo, no, ay ng ilaw, tama, yung church yun eh. Diyan ba kayo? Amen. So yan, ito po siya sa mga pangalan niya, Amen. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen. Ang matapat. Ano lang pangalan ni Jesus? Ano ibig sabihin ng matapat sa English? Ang faithful. Hallelujah. So, somehow, nakikita nyo na kung ano yung mga kaso ng Laodicea kabaligtaran ng pangalan ni Jesus. Una, lagi silang tumatanggi. Pangalawa, hindi sila tapat. Hindi sila faithful. Parang yung mga dating kasama natin na masipag dito, ngayon wala na, di ba? Bakit sila wala na din sila faithful? Kahit ano pang sabihin nila, kahit ano pang i-post nila ng mga Bible verse sa mga Facebook nila,
Naku po! Hindi po yan kayang takpan yung kanilang mga pagkukulang sa Panginoon. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Ang dapat na maging sagot, kababaang loob, repentance at panunumbalik sa Panginoon. Amen? Amen. Ano naman ngayon kung nakatapos ng pag-aaral? Ano naman ngayon kung naging professional ka? Ano naman ngayon kung marami kang kayamanan? Matutulad ka sa mga taga-Laodicea na isusuka ka rin ng Panginoon. Amen. Kaya huwag tayong magmamalaki. Basahin natin at magpatuloy po tayo. Ang matapat. Pangalan ni Jesus noong matapat. Ano pa? Nakita mo yung word na M? Napansin nyo? Amen. Capital. Lahat ng capital talagang sa kanya. Kaya yung Diyos hindi pwedeng small d. Kahit po natatype po kayo. Kasi pag sinabing Diyos, tao lang yun na let small d. Pag sinabi rin Diyos ng sanlibutan na small d, si Satan din po yun. Kaya mag-iingat kayong mag-type ng Diyos. Diyan pa ba kayo? Kaya halimbawa, kahit sa mga lyrics ng kanta, mapapasin mo, purihin siya. Yung siya, capital S yun. Hindi pwedeng small s, tama? Amen. Kabutihan niya. Ang nire-refer mo si God, yung niya, yung N, dapat malaki. Amen. Ayan pa ba kayo? Amen. Kita mo, ganyan yung sulat ng Bible, no? Ano pa? Tunay. Saksi rin ba tayo? Amen. Sa Book of Acts chapter 1 verse 8, tinawag din tayong mga, Saksi. pero small s. Pero yung capital S, oh, si Lord lang po may ganyang klaseng pangalan. Siya raw ay tapat na saksi. Ano ba ibig sabihin ng tapat na saksi? Witness. Siya po ay faithful witness. Ibig sabihin, simula nung siya ay nagministry kay Lord sa kanyang Ama para sa mga taong maliligtas, nagagamitin siya ng Panginoon, hindi siya nag-wind down, hindi siya nag-decline. Amen? Hindi siya nagpahinga, hindi siya huminto sa pag-share ng gospel. Nagpatuloy siya. Kaya ako po binabanggit lang at ito kasi kasama po ito sa mga puntos natin mamaya. Kaya tinawag na victorious si Jesus dahil sa mga katangian na yan. Hindi siya nagre-reklamo. Lagi lang siyang sumasang-ayon sa kagustuhan ng kanyang Ama. He is a very obedient son. Amen. Amen. He is victorious because of His faithfulness. Amen. He is victorious because He is a faithful witness. Sabi ng John chapter 4 verse 34, inaalok siyang kumain ni Pedro. Kayo po, ano po ba gusto niyong kainin? Ano sabi ni Jesus? Ang pagkain ko ay ang tuparin, ang kalooban ng Amang nagsugo sa akin. Luke chapter 1 verse 31 to 33, ipapanganak ang isang sanggol, siya ang magliligtas sa kanyang bayan. Alam ni Jesus ang kanyang tungkulin. He is a faithful witness. Kailangan niyang mangaral. Kailangan niyang mag-speak ng Word of God para yung mga taong magnanampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng kaligtasan. Amen. Hallelujah! Yan ang problema ng mga taga-Laodicea. You know why? Because they are so in pursuit of what? Because they are in pursuit of their own dreams. Because they are in pursuit of their relationship goal. Ano po ba tayo? Amen. Pagpatuloy tayo sa pagbabasa. At siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Hallelujah. Siya raw ang pinagmulan. Ano po ibig sabihin nun? Ano po ibig sabihin ng siyang pinagmulan? Ibig sabihin, siya ang dahilan ng lahat. Bakit nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundo? Amen. Ayan pa ba tayo? Amen. Verse 15 to 16. Anong pinapasabi ng Diyos sa mga taga-Laodicea na ang mensahero ay ang anghel? Ito pinapasabi ng Diyos sa kanila. Nalalaman ko ang mga ginagawa. Alam pala ni Lord. Amen. Alam ba? Amen. Alam ba ni Lord? Amen. JC, alam ba ni Lord yung mga ginagawa mo sa outreach? Alam ni Lord kung ano ang laman ng puso mo, bakit ka nandun? Alam ni Lord kung nagpapasikat ka lang? Alam ni Lord kung tapat ka talagang naglilingkod? Alam ni Lord! Amen. Hindi tayo pwedeng makapagtago sa Kanya. Even up to this moment, alam ni Lord ang puso mo, bakit ka ngayon nandito? Hallelujah! Alam ni Lord kung meron kang pinapasikatan lang dito. Alam ni Lord kung may pinopormahan ka lang dito. Kahit ako bilang pastor, nasasaliksik ng Panginoon ang puso ko. Why am I doing this?
Bakit ako nagpipreach? Bakit ako nagpapatuloy magpastor? Alam ni Lord ang kaibuturan ng puso ko. Nalalaman niya lahat ng ginagawa natin. Kaya alam mo kung ikaw, alam mo to? Hallelujah! Kahit hindi ka mapuri ng tao, kahit hindi ka ma-recognize ng tao, hindi mahalaga yon. Ano ang mahalaga? Ang mahalaga, alam mo na nalalaman ng Diyos ang lahat. Kaya kahit hindi ka makakuha ng papuri ng tao, sapat na nire-recognize ka ng Panginoon. Hallelujah! Kaya huwag kang nagmumukmuk dyan na hindi ako napati, hindi man lang ako na-recognize, hindi man lang, di ba? Hallelujah! Yung mabuti na lang, yung pastor nyo, madaling mag-recognize, di ba? Ay, salamat ha, nag-lead ka ng ano. O, salamat, ganito ha, di ba? Pero, balanse lang. Pag may ginagawa kang mali, tinutuwid din kita. No, sinasaway kita. Hallelujah. Mamaya, maintindihan mo, kailangan mo pala lang sawayin. Ang simbahan hindi sinasaway ng Panginoon, totoong simbahan yan. Kaya yung mga nawala dito, dahil sinaway namin ni Sister Yet, sinaway kayo ng mga pastor at nawala kayo, ay peking pananampalataya meron kayo. Kasi ang totoong mananampalataya, ang totoong naglilingkod, nagpapasaway pag mali siya. Amen. Maintindihan po natin yan mamaya. Sabi mo sa katabi mo, alam pala ni Lord. Alam pala ni Lord. Hallelujah. At ang binibigay mong tithes and offering, alam ni Lord. Alam ni Lord yung faithfulness mo, Leia, sa outreach. Lord din, alam ni Lord yung mga panahon na naglalakad ka dahil wala kang pamasahe. Pero pinipilit mo makarating ng simbahan kahit maglakad. Kasi ang puso mo, mahal mo siya. Andiyan pa ba tayo? Hallelujah! Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig. Alam kong hindi ka mainit man. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Hindi ko maintindihan sa ibang mga nangangaral. Ano pa bang gusto nilang paliwanag dito? Hindi pa ba tayo? Ibig sabihin, hindi po lahat ng ginagawa natin sa loob ng church, pagkat alam natin na alam natin tama, kinalulugdan na tayo ng Panginoon, hindi po. Dahil ang totoong nakakabasa ng puso natin ay walang iba kundi ang Panginoon. Amen. At alam niya kung sa mga sandaling ito, Shane, alam niya kung talagang hot ka. Alam niya, Ella, kung sa mga sandaling ito, cold ka. Ang mahirap, wala ka sa dalawa. Kasi maligamgam ka. Hallelujah. Alam mo ibig sabihin nun? Hindi ka maintindihan. Amen. Andiyan pa mo ba kayo? Amen. Bakit? Ganito yun, ano? Ang sipag ngayon. Ang sipag ngayon. Tapos biglang mawawala ng ilang linggo. Tapos babalik na naman dahil hot na naman siya. Sabi ni Lord, siya yung gulo mo. Hindi kita maintindihan, susuka kita eh. Diyan pa mo ba tayo? Alam nyo, tumingin po kayo. Di ba pag kayo, hindi nyo naman ako mahalata kung nanlalamig ako o hindi? Sino nakakala kung nanlalamig ako o hindi? Wala. Pero alam nyo kung kayo ko sinasabi na nanlalamig ako kay Lord. Inaamin ko kung malamig ako, inaamin ko rin kung mainit ako. Ang problema marami sa atin dito. Sa totoo lang, hindi ka nang kahit sarili mo, hindi mo na makaintindihan, ayaw mo pa lumapit eh. Amen. Sa totoo lang, boy, girl, sister, brother, marami sa inyo dito, ganyan. Mismo ikaw, sarili mo, hindi mo na maintindihan, pero ayaw mo pa lumapit, ayaw mo, Lord, ba't ito nangyayari sa akin? Hindi ko maintindihan yung sarili ko, Lord. Kanina galing lang ako midweek. Habang napapakinggan ko si Pastor, ang alab-alab ko. Tapos pag uwi ko na naman dito, di ko na naman maintindihan yung sarili ko. Lord, tulungan mo naman ako, Panginoon. Ayoko ng ganito. Kasi di ba, Lord, sabi mo, ayaw mo nang hindi ako maintindihan. Mas mabuti pang aminin kong mainit ako. Mas mabuti pang maaminin kong malamig ako. Wag lang ako. Di ba? Paligam-gam. Kasi isusuka. Hanggang pa ba tayo? Alam niyo yung mga taong victorious, hindi pwedeng maligam-gam. Yan iba kung isang tao, sasabihin mo victorious ka, pero hindi mo naiintindihan ng sarili mo. Hallelujah! Imagine that, you call yourself victor, you call yourself victorious, pero hindi mo maintindihan yung image mo, ano ka ba talaga sa harapan ng Panginoon? Parang magulo yata yun. Baka pati ako, naguguluhan na sa'yo. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, gulo-gulo mo. Ano ka ba talaga? Malamig, mainit. Hallelujah! Amen! Tako, maraming pastor, ganyan, mapagkunwari din.
Diba, pagka dito sa pulpito, parang ang lakas-lakas namin, di ba? Yeah? Lakas-lakas namin. Oh, pero totoo, pagka mag-isa na lang kami, dami namin mga struggle, pinagdadaanan. Pero maraming mga pastor at mga lingkod, hindi umaamin sa Lord. Hallelujah. Alam niyo ba, may maraming pagkakataon na magpipreach ako ng Sunday at kung ano namang mga pangangaral ng ibang ng worship service. Maraming pagkakataon na wala akong sa mood mag-preach. Aminin ko po sa inyo yan. At bago po ako pumunta dito, nandun ako sa kwarto, Lord, pag ito yung pakiramdam ko, parang wala akong excitement, parang wala akong passion, Lord. Panginoon, ayoko na ganitong pakiramdam, tulungan mo ako, Lord, inaamin ko sa iyo, may pagkukulang ako, hallelujah! Ganun ang gusto ni Lord na gawin natin. Hindi yung hindi ka na okay, pero nagpapanggap pang okay. Kaya alam mo, itong verse na to, sinasabi lang ng Bible dito, it's okay not to be okay, but do not remain by not being okay. Aminin mo sa Lord na hindi ka okay, magpakumbaba ka sa Kanya. Mag-repent ka sa Kanya kung may nagawa ka. And suddenly, you will feel the strengthening and empowering of the Holy Spirit. Hallelujah! At ako nagrugulat, marami akong pagkukulang, may pakiramdam ako na nalalamig ako, may pakiramdam ako na wala akong passion sa araw na yun na magpipreach ako. Pero purihin ang Panginoon, kapag tapos ko ng manalangin, pag ako po ay nasa kasagsagan na po ng pagpipreach, hallelujah, nararamdaman ko na yung pagkilos ng banal na Espiritu ay naroon na sa ating kalagitnaan. Kaya ayaw nilo di tayo aamin. Hallelujah! Amen! May mga pag-ganyan-ganyan pasigaw pa sila dito, di ba? Niloloko-loko pa nila yung pag-amen. Mag-ingat kayo, nakikita ng Panginoon yung ginagawa niyo, niloloko na lang eh. Kahit mo yung binabanggit mong amen, pangalan ni Jesus yan. Tapos niloloko-loko nito sa likod, pag kami nag-preach dito, amen! Di ba niloloko-loko nila? O, wag kayong magsisinungaling. Nagtatawanan pa nga kayo after nung banggitin yung amen! Amen! Loko niyo, pangalan pala ni Jesus yun. Amen. O, di magtatanda ka na ngayon dahil naturo sa iyong aral. Amen. O, di ba? Ay, paano kung hindi naituro sa iyo ng pastor mo yan, na tapat magturo, tapos isusugar coating, hindi na ituturo yan dahil ayaw niyang masaktan ka. Naintindihan po ba natin? Kalahin mo pangalan pala ng Diyos yun, tapos lolo-lolo kayo mo pag nagpipix dito. Pag nagpipix dito, kapwa lingkod mo, di ba? Amen! Amen! Ginaganon-ganon nyo eh. Tapos nagtitingin na kayo, nagtatawa na kayo, ibig sabihin no, niloloko nyo. Binibiro nyo. Nagpapanggap kang okay, pero totoo, di ka okay. Bakit? Lumalabas sa bibig mo eh. Nakikita sa expression mo. Andiyan pa ba tayo? Andiyan pa ba tayo? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ayaw ni Lord nang tayo'y maligam-gam. Sister May, di bali nang aminin mo sa Panginoon na hindi ka okay. Kasi alam nyo, yung mga hindi okay, tas ayaw umamin, yan ang mga gumagawa ng kaguluhan sa church. Gagawa ng mga kwento yan, sisiraan yung kapatid, gagawa ng isang magtatagni-tagni ng mga kwento, gagawa ng mga murmuring and complaining. Andiyan pa ba tayo? Kaya ayaw ni Lord sa mga maligamgam. Kasi pag hindi ka okay, kung ano-ano ang mga pangit na lumalabas sa bibig mo, kung ano-ano mga ikinikilos ng kamay at ng paa mo, andiyan ba tayo? Kamustahin mo nga yung katabi mo ngayon? Yan ang problema kasi sa atin, hindi kinakamusta yung katabi natin eh. Sabi mo nga sa katabi mo, kumusta ka na? O, pag umami nga hindi okay, i-comfort mo. Di ba? Amen! Amen! Ako nagko-correct, tama? Pero alam mo kapag may umaamin, gusto, naamin ko po, talagang may pagkukulang ako sa devotion. Lumalambot na ang puso ko. Ganun ba? Sige, kahit ko lang, maglaro ko na ng basketball sa Sabado. Kasi may instructions ako eh. Pagka walang devotion, walang laro sa Sabado. Inunahan ako sa chat box. Pastor, gusto ko po sanang maglaro, kaya lang, aminin ko po. Kulang-kulang po yung devotion ko. Pastor, aminin ko po, talagang medyo nanlamig po. Natuwa ako, sabi ko ba, preaching ko mamaya, yan ang maamin na malamig siya. Di ba? Kayong ganun kumaamin. Kesa naman nagpapanggap ka, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Wala palang devotion niya. Eh bakit ayaw ni Lord? Ba't sinusuka? Hypocrite eh.
Ang mga totoong victorious umaamin. Amen. Hallelujah. Lord. Ano mo? Nag-preach ako nung ano? Nag-preach ako dun sa Nasugbu, Batangas. Ang topic, revival. Sabi ko, 3 days bago ako mag-preach sa Sunday, hindi ko maintindihan yung sarili ko. Bakit parang ano ko, yung namamanglaw ako? Siguro sa sobrang pagod, tas wala kang pera, baho ka sa utang, dahil ka papagawa doon. Kasi awahayin ka pa. Ang bihira. Di ba? Sabi ko, Lord, at ganito yung pakiramdam ko. Para akong namamanglaw, Lord. Pag-preach ako sa linggo revival, mukhang ako kailangan yung revive. Alam niyo maya-maya, parang kinakausap ko lang na parang kaibigan ko si Lord. Lord, ayoko ng ganitong pakiramdam. Alam niyo maya-maya, nararamdaman ko. Habang mag-isa ako sa kwarto, nagbabasa ako ng Bible, nagpe-pray ako. Marami akong pagkukulang, hindi niyo ako kilala. Si Lord lang nakakakilala sa akin. Alam niya ginagawa ko. Alam niya may pagkukulang at kasalanan ako nagagawa. Pero alam niyo, napil ko yung presence ni Lord. Purihin ang Panginoon. At nung nandun na po kami sa Nasugbu, Batangas, grabe po, at hindi po nang ginawa ng Panginoon po doon. Mawag sa akin yung pilang. Sabi niya, Pastor, thank you. Na-revive kami yung church, parang na-restore yung relationship namin. Kasi pinalapit ko sila, pinayakap ko sila yung mga magkakapatid, lahat ng mga may galit-galit, ganun. Ganun din po sa San Pablo, Laguna, pinanggalingan ko ng Sunday. Hallelujah, magpagamit tayo sa Lord, mag-witness tayo, di ba? Ng kabutihan ng Panginoon. Nung umamin ako, hallelujah, nirestore ako ni Lord. Hindi pa ba tayo? Hindi pa ba tayo? Lord, bakit ganun yung pahinaan na to? Ba't di ko mapigil? Lord, tulungan mo ko. Alam mo, sabi ni Lord sa kanyang salita, anak, sa kabila ng kahinaan mo, mahal pa rin kita. Amen. Hindi pa ba tayo? Amen. Ang gusto lang ni Lord, maging tapat tayo, umamin tayo. Yan ang problema ng mga taga-Laodicea. Nagpapanggap na okay, pero hindi. Amen? Di ba? Habang hawak mo yung basket ng giving, di ba, nakangiti ka pa sa mga kapatid, pero totoo pa, backslide ka na eh. Oo! Totoo yun! Di ba? Akalain mo yung isang dating kasama natin, nag-preach pa dito ng ano eh. After 1 month, magpa-backslide na pala siya. Grabe! Ay, huwag na ho tayong magtaka. Dahil yan po'y biblika, sabi ng Panginoon. Pag hindi ka umamin, ikaw ay malamig, ikaw ay mainit. Wala ka sa dalawa, maligamgam ka. Huwag ka na magtaka na wala ka. Di ba naranasan niya, kapatid? Di ba parang may pagkakataon ba yung maintindihan sarili nyo? Di ba? Huminto na kayo sa pag-church, huminto na kayo sa prayer life, huminto na kayo sa panalangin. Amen? Kasi wala eh. Ayaw umamin eh. Pero nung umamin, kita mo na-restore. Di ba? Lord, mayabang ako. Lord, nasusunod lagi sarili ko. Lord, ako talaga nagmamagaling eh. Di ba? Nung umamin ka, nakita mo, hallelujah, nagbigay ng bagong daan ng Diyos sa'yo. Nakabalik ka. Lesson, imposible nang makabalik ka kaya. Hallelujah. Imposible na eh. Pero sa pagmamahal ng Diyos, lahat posible. Amen. Ayan ba tayo? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang sarap. Ang sarap yung may himayin ng salita ng Lord. Doon pala, 30 minutes na ako. Amen. Siguraduhin yung hindi loko-loko yung amen nyo, ha? Sabi ko sa inyo, pangalan ng Lord yung amen na yan. Huwag yung niloloko-loko yan. Pwede nyo namang sabing amen. Ganun lang eh. May tono pa parang niloloko eh. Huwag naman sana, ha? Sabi nyo nga, amen. Amen. Hindi nyo, ganyan na simple lang eh. Amen! Gumaganon pa eh. Parang may pinagmamalaki yan eh. Huwag naman, ha? Yan pa ba kayo? Amen. So ano ang kaso unang-una ng Laodicea? Hindi nagtatapat. Anong pangalan ni Jesus? Matapat. Hallelujah. Anong kaso ng Laodicea? Hindi sila nagtatapat. Malamig na sila, ayaw pa nilang aminin. Hindi na sila okay, ayaw pa nilang aminin. Hallelujah. Ano ang mga taga-Laodicea? Mga matatalino, Hellenist. Ano pa? Mga genius sila. Ha? Matatalino, tingnan mo, ang sabi ng verse 17. Basahin natin yung verse 17. Sinasabi mo. Ano ibig sabihin ng salita na yon? Yun ang tingin ng mga taga-Laodicea sa kanilang sarili. Ano tingin nila? Ano sinasabi nila? Mayaman ako. Sagana ako sa lahat ng bagay.
at wala nang kailangan pa. Ngunit, hindi mo nalalamang ikay kawawa, kahabag-habag, mahirap, bulag, at ubag. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya yung mga, di ba, no? Yung iba, hindi mayaman, piling mayaman lang. Wala nang makain sa bahay, pumuporma pa dito. Di ba? May sakit na mga magulang mo, iilab ka pa, dadagdag ka pa ng pamasahe gasto sa tidatin. Hindi ka na nga mabigyan ng baon, hanap ka pa ng jowa para hatid mo, magbabayad ka pa pamasahe. May sakit na tatay mo, may sakit na nanay mo, nasa ospital. Magjojowa ka pa, dadagdag ka pa ng gastos. Ano ba naman klaseng kaisipan yan, no? Mahirap lang, pero piling mayaman. Ito naman ang maganda sa mga taga-Helenista. Totoo naman talaga silang mayaman, hindi sila nagpapagka. Ito ang masaklap sa mga taga-Laodicea. Ang ginodiyos nila, pera nila. Amen? Amen. Piling nila parang ang yaman-yaman nila, sila yung ahead, no? Sila yung nakatataas. Pero ang totoo, ang tingin pala ng Panginoon sa kanila, sila'y kawawa, sila'y... Magkaiba pa yung kawawa sa kakapagabang. Nag-alala ko to, sabi ko, Lord, anong kaiba ng kawawa sa kayong kahapag-habang? Palagay nyo, ano kayang difference niya? Ha? Kawawa. Ano kaya yung kawawa? Ano naman yung kahabag-habag? Diba pag yun parang kawawa, kahabag-habag, parang magkapareho lang yun di ba? Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng dalawa na yan? Nagpapamalas ng kanilang pinakamababang kalagayan. Piling nila, mataas sila, pero totoo ang tingin ni Lord sa kanila, sila'y nasa pinakabababang kalagayan. Pero ka ba bang may describe sa kawawa, sa kakahabag-habag? Sige nga. Wala na. Ibig sabihin, ginamit na yung salita na yan kasi ang gusto ni Lord na iparating sa kanila, kayo mga taga-Laodicea, mayayabang kayo, kaya niyo mga mayayaman kayo. Pero totoo lang, tingin ko sa inyo, kahabag-habag kayo, kawawa. Ibig sabihin, nasa pinakamababang kalagayan. Palakpakan natin ang Panginoon. Mahirap, bulag, at hubad. No? Alam niyo na. Wala kang kausap. Alam niyo na. Yung mga mayayaman na walang Diyos. Alam niyo na, tawag sa kanila ng Panginoon. Nagpapanggap lang silang mayaman, pero ang totoo, ang tingin ni Lord sa kanila, kawawa sila, kabag-habag sila, hubad sila. Mahirap. Itong mga taga-Laodicea, yumaman kasi sobrang pagpapagal nila. Ginawa nilang araw ang gabi, gabi ang araw, nakalimutan nilang Panginoon, wala silang panahon sa Diyos. Pero tayo mga naglilingkod sa Panginoon, meron tayong uwak na nagdadala ng gatas at ng karne. Hallelujah. Pero hindi ko naman sinasabi maging tayo. Kaya nga tayo nagpapakasipag sa gawain ng Panginoon eh. Kaliwat kanan, nasa gawain tayo, nasa visitation tayo, nasa outreach tayo, nasa Bible study tayo, nagpipreach tayo sa mga gawain ng Panginoon. Kasi sa pamamagitan po ng ating kasipagan ng pangangaral, marami ang naaabot ng mga kaluluwa at nagkakaroon ng kaligtasan sa Panginoon. Diyan pa ba tayo? Hallelujah. Tingnan mo, sabi ng verse 18, kaya nga ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto. Ito, metaphoric na po ito. Hindi po ito literal na sinasabi ni Lord na bumili ka ng ginto. No? Sige nga, kayo nga, nabibili ba ginto? Di ba? Nabibili ba ginto? Eh, pag may ginto ka, wala kang pero gagawin mo. Di ba? Ibebenta mo din. Hindi po yun ang ibig sabihin ni Lord dito na literal. Ang ibig sabihin dito, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos. Kailangan silang magkaroon ng salita ng Diyos sa kanilang buhay para sila ay makaunawa ng totoong kayamanan ng mundong ito. Ano bang totoong pagiging mayaman, Abby? Angie, ano bang ibig sabihin ng pagiging mayaman? Santiago chapter 2 verse 5 to 7 ang sabi doon. Hindi ba galing nyo nalalaman na tayong mga mahihirap sa mundong ito ay pinili ng Panginoon upang maging mayaman?
sa pananampalataya. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, ano sabi ng salita ni Apostol Pablo? Ang sabi niya, siya na mayaman sa langit ay nagpakaduka upang tayong duka ay maging Mayaman. mayaman. Hallelujah! Paano mo nalaman yun? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya gusto ni Lord magkaroon ng word of God ang mga tao, ang mga taga-Laodicea. Kasi through the words of God, maiintindihan nila ang pagkakaroon ng totoong kayamanan sa buhay. Amen. Andiyan pa ba tayo? Amen. Bumili ka rin sa akin ng puting damit. O ano naman yung puting damit dito? Ano ibig sabihin ng puting damit dito? Ephesians chapter 4, holiness. Yung katuwiran ng Diyos, yung kabanalan ng Panginoon na sabi niya, isuot ninyo. Sabi niya, hubalin ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa inyong mga pita ng laman, kundi isuot ninyo si Kristo. Amen. Nalarawan ng inyong katuwiran at ng kabanalan. Hallelujah. So wala na silang salita ng Diyos, wala silang kabanalan. Yan ang problema sa mga taga-Laodicea. Bumalik ka rin sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. At ng gamot. At ng gamot. Sabi mo, gamot. Gamot. Hallelujah. Sa totoo lang, marami nagpapanggap ng mga malulusog, pero sa totoo lang, may mga sakit. Ilan pa ho ba kayo? So ito po yung nakita ko dito, na interpretation ng context nito. Kaya pala sinabi ni Lord, kawawa sila, kaabag-abag sila, mahirap sila, duka sila, Pastor John. Bakit? Kasi may sakit sila. Hindi nila alam. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, bumili rin kayo ng gamot sa akin ay papay sa inyong mata upang ikaw ay makakita. Anong sakit nila? Kabulagan. Kaya ang taas, sabi ni Lord sa kanila, mga bulag kayo. So ang bulag ba sakit? Di ba kapansanan yun? Hello? Amen. O, bakit sinabi ni Lord na sakit yun? Ang bulag, kapansanan, di naman sakit yun. Tama? Amen? Amen. Mali. Ang bulag, tinatawag na kapansanan kapag ipinanganak kang bulag ka na. Hindi niyo po ba? Kailan sinasabing sakit ang bulag? Kapag yun ay naging cause ng sakit mo, bakit ka nabulag? Amen. Ano pa ba tayo? Nakuha niyo yung wisdom? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ipapahid sa inyong mata upang ikaw ay makakita. Yung vision pala kayamanan. Na akong kausap. Amen. May vision ba tayo? Amen. Pinagpala pala tayo. May vision daw tayo kung nakakakita tayo ng mga pinapagawa ni Lord sa atin, ibig sabihin, mayaman tayo, pinagpala tayo ng Panginoon. Verse 19, sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Amen. Sino dito nakakaranas po ng saway sa Lord? Sabi niya, sinasaway niya at pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya maging masigasig ka, ha? Sabi ko, Lord, bakit kaya nasingit dito yung pagiging masigasig? Parang ang layo naman nung context nung sinasaway ko't pinapalo ang mga minamahal ko. Naku, may connection pala yan sa win souls and make disciples. Kasi, alam natin lahat, ang pinapagawa ng Panginoon sa 7 iglesia is to win souls and make disciples. Pero ang mga taga-Laodicea, dahil sobrang focus sila sa kayamanan nila, dahil sobrang focus sila sa karir nila, dahil sobrang focus sila sa kaalaman nila, nakalimutan nila ang bagay na pinakamahalaga at yun ay walang iba kundi ang pinapagawa ni Lord sa kanila. Wala na silang sipag sa pinapagawa ni Lord. Nawala na yung sigasig. No? Kaya nung nawala na yung sigasig, ano ginagawa ni Lord sa kanila? Tinatapik sila. Oo, nakakalimot na kayo, ha? Yung vision ninyo. Hallelujah! Amen. Amen! Kaya makikita mo, antayin natin ang payo. Antayin natin ang saway. Hindi nagpasaway sa akin, hindi nagpapalo sa amin bilang mga leader, antayin nila ang saway at palo ng Panginoon. Kung, hindi lahat, kung talagang pinili sila ng Lord at mahal sila. Kaya alam mo, tinigay kay lahat. Tingay lahat sa akin. Sabi mo sa kanila, magpasalamat ka pala. Sinasaway ka. Pinapalo ka. Kasi yung sinasaway at pinapalo daw, ano raw? Minamahal. Minamahal. Kaya kapag
hindi na tayo pinapalo, hindi na tayo pinapaalalakanan, ha, Jokote, Altea, sa mga maling nagagawa natin. Naku, mukhang may delikado tayo dito. Diyan pa ba tayo? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya't maging masigasig ka. Pagsisiyan mo, talikuran ng iyong mga kasalanan, repentance. There is call for repentance. Hallelujah. Ano ang message ni Lord sa mga Tagalogisian? Call for repentance. And yun din pong oras na ito, yan din pong message ni Lord po sa atin. Tayong mga mananagumpay ng mundong ito, hallelujah. Dahil tayo pinilit, minamahal ng Panginoon. Gusto ni Lord na araw-araw ng buhay natin magkaroon tayo ng call of repentance. Amen. Bakit? Sabi ng verse 20, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig, hallelujah. Sabi mo nga, hallelujah. Hallelujah. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Ito na po yung topic natin, ha? Ito na, pakinggan nyo. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay ay at nakaupo ngayong katabi ng aking ama sa kanyang trono. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng Iglesia. Dapat bang pakinggan yung pinangangaral po natin ngayon? Amen. Dahil sapagkat ito po ay pinapasabi ng banal na Espiritu. Ano sabi sa English? Ito po yung topic natin. Sabi ng NIV, to the one who is victorious. Yan po yung ating title, di ba? Sabi niya, sa magtatagumpay, hallelujah. Sabi niya, to the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne. Just as I was victorious and sat down with my Father on his throne. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Narito ang Ama sa kanyang luklukan, sa kanyang kanan ay nakaupo naman ang anak ng Diyos, ang Kordero, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa kanyang salita, to the one who is victorious, I will give him the right to sit at my throne. No? Kung papaano daw nakasama niya na nakaupo sa trono ng kanyang Ama, ay ganun din naman daw tayo pauupuin sa kanyang trono. Amen. Ito po dito, naiintindihan niyo yung sinasabi ng salita ng Diyos ay naupo sa trono. Diba sa panahon ngayon, ang daming gustong-gustong sumikat, ang daming gustong ilagay ang sarili sa pedestal. Grabe, ang sikreto lang pala para itaas ka ng Panginoon, di ba? Ano raw, magtagumpay ka. Magtagumpay ka sa mga pagsubok, magtagumpay ka sa mga gawa ng kaaway, hallelujah. Amen. Paging masigasig ka, sabi ng Bible, pagsisiyan mo lahat ng ginawa mo, sabi ng Panginoon. At ang sabi niya, bibigyan kanya ng karapatang umupo. Amen? Sa kanyang trono. Hallelujah. Andiyan po ba tayo? Amen. Sabi niya, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Palakpakan natin ang So, to the one who is victorious. Sa kalagayang espiritual na mga taga-Laodicea, makakakuha tayo ng aral para buksan natin yung pangkunawa tungkol sa pagiging victorious. No? Tingnan natin, number 1. Pag sinabi ba natin victorious, saan ba tayo victorious? No? Ayon po sa aral ng mga Tagalogicea na pinapasabi po ng anghel ng Panginoon lugad sa kanila. Number 1, no? We have victory in worship. Sabi mo nga sa katabi mo, victory in worship. Alam mo, nakakalungkot kasi lagi naririnig natin yung salitang victorious, mananagumpay, nagtagumpay, di ba? Pero sa totoo lang, para malaman mo kung ang isang tao ito talaga totoong mananagumpay, makikita mo sa pamumuhay niya na may pagsamba. Amen. Tignan mo nga yung katabi mo ngayon, titigan mo siya ng maigi, wag ka na muna magsulat. Titigan mo lang siya. Ito ba yung taong to, nabubuhay kaya ito sa pagsamba? Sabi mo nga sa katabi mo, victory in worship. Victory in worship. Ngayon mo sabi ng 15 and 16. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam mo ba, pag sinabing nalalaman ko ang mga ginagawa mo, God is talking about our lifestyle of worship. Amen. Sabi po dito, no, pasahin natin to, no, sabi ni Patrick Mabilog, worship is a lifestyle. What you do throughout the day is your act of worship to God. Kinalike ko lang po na sinabi ni Lord, no, nalalaman ko ang lahat ng iyong ginagawa. Alam mo kung i-evaluate natin yung buhay natin kahit araw-araw, Josh,
Yung buhay kaya natin araw-araw, oras-oras kapag tayo po ay nasa ginigising ng Panginoon. Sister, hindi nagpapakita kaya lahat ng ating ginagawa, bawat oras na ginagawa na ng pag-worship sa Lord. Pag lumalabas tayo ng bahay, di ba? Nakikita kaya yung act of worship sa atin? O sa loob ng isang linggo, meron ba tayong life group? Meron ba tayong Bible study? Pagkausap mo ba yung mga classmates mo? Ano ka ba sa kanila? Kaisa ka pa nila sa mga kalokohan? O ikaw ay nagniningning sa liwanag kaiba sa kanila? Hallelujah! Ang isang victorious, na katulad ni Jesus na mananagumpay, na uupo sa luklukan ng kanyang ama. Hallelujah! Ano yung hallelujah? Hallelujah. Ang kanyang buhay ay may life of worship. Paano tayo magkakaroon ng life of worship eh? Ang takaw mo sa basketball, wala kang prayer life. Pag basketball, excited na excited tumalbog ng bola. Pero hindi excited lumuhod yan. Para sumamba. Di ba? May kita mo lang pag Sunday service, di ba? Makikita mo yung response ng mga tao pag worship eh. Ilan lang yung nakikita mong nagtataas ng kamay. Ilan lang yung nakikita mong talagang marugdog na sumasamba sa Panginoon. Hindi pa ba tayo? Amen. Ang masaklap, isang oras mag-worship sa church, pero paglabas, demonyo na naman ang ugali. Sabi po ng Mateo 5:8, ang bayang ito'y ginagalang ako sa kanilang mga labi, datapot ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ito ba tayo? Ang totoong mananagumpay, ang totoong victorious na may imahe ng Panginoon, katulad ni Jesus. Ano sabi ng binasa natin kanina? Sa huling verse? Ano sabi niya? As I am victorious. Sabi niya, to the one who is victorious, I will give him the right to sit down at the throne of my Father, as I am victorious. Na nakaupo rin sa luklukan ng aking ama, sabi niya, hindi muso, kundi puso ang basihan ng pagsamba. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi muso. Ano sabi ng 15 verse 8? Ang bayang ito'y ginagalang ako sa kanilang mga labi, ngunit ang puso nila ay malayo sa akin. Ano ibig sabihin nun? Hindi nguso, kundi puso ang basihan ng pagsamba. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, wala pala sa paamin-amin yan pag Sunday. O tama, nakaka-ignite yan, nakaka-worship initiator yan, di ba? Pero hindi yan ang kabuuan. Eh, ang masaklap, worship. Praise the Lord, hallelujah tayo ito. Sabi ng aklat ng Santiago, parehong bibig na ginagamit sa pagsamba, pero parehong bibig ang ginagamit sa pagmumura. Amen. Parehong bibig ang ginagamit sa pagsamba, parehong bibig ang ginagamit para i-murmur si pastor. Amen. Para i-murmur yung kapatid sa Panginoon. Andyan pa ho ba tayo? Amen. Andyan pa ho ba tayo? Hallelujah. Hindi nguso, kundi puso ang basihan ng pagsamba. Kaya nakita ni Lord yung puso ng mga Tagalog-Bisihe. Alam nila, they are not worshiper. Amen. Why they are not worshiper? Because they are lukewarm. Amen. Yan ba ba tayo? Kaya alam mo, yung mga Christian sa loob ng church na pag nakita mo nag-worship, parang walang puso, parang walang kaamot-amot doon sa worship, yung kanilang gesture na yun ay nagpapakita ng kanilang pagiging lukewarm. Diyan pa ba tayo? Diyan pa ba tayo? Amen. Kaya yun ang hinahanap ni Lord sa atin. Yan ang malaking problema ng isa ng mga Tagalog-Bisiya. No? Gusto ni Lord na magtagumpay sila sa part na to, yung victory in worship. Sabi na to, the one who is victorious. Paano mangyayari na magiging victorious sila? Gusto ni Lord na ayusin nila yung kanilang pagsamba. Amen. Kasi hindi sila mainit. Hindi rin sila. Malamig. Ano daw sila? Maligam. Kaya pa ba tayo? Amen. Kaya alam mo, walang masama yung ano dito, yung active na active talaga. Yung talagang, hallelujah! Praise the Lord, pagpulihin ka, hallelujah! Walang masama doon kasi mainit ka eh. Diyan pa ba tayo? Amen! Amen. Walang masama din yung medyo nalalamig ka, pero kahit nalalamig ka, pinipilit mo pa rin na mag-worship, di ba? Nagtataas ka pa rin ng kamay, pinipilit mo. Pero yung talagang maligamgam, talagang parang tuod yan. Walang pagmamahal sa worship yan. Andiyan pa ba tayo? Amen. Romans chapter 12 verse 1 to 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin,
Ako'y nakikiusap na ialin ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kaya huwag na kayong umayo sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa Kanya. Kapag tunay at malugtog ang pagsamba sa mga pagsubok, matatag ka. Amen. Kanina, when it comes to worship, ang basihan, hindi nguso. Ano daw? Ngayon naman, ang sabi ng Bible, kapag malugtog at tunay ang iyong pagsamba sa mga pagsubok, matatag ka. Amen. Kaya alam mo mga taga-Laodicea, they are not victorious on this aspect because they have no lifestyle of worship. Eh bakit nga? Kasi nga, focus sila saan? Kayamanan. Sa kayamanan eh. Focus sa trabaho. Kaya minsan ba, nagpapaalanganan po kayo. O puro trabaho kayo, wala kayong midweek, wala kayong Sunday service. No, hindi rin kayo nakakatin ng mga prayer meeting natin. Di ba? Kaya alam mo, yung mga araw-araw na halos nandito dahil sa gawain ng Panginoon, kahit may trabaho, pagod dahil sa pag-aaral, pero nandito sa prayer meeting, eh. Saludo ang Panginoon sa inyo. Bakit? Because you show a lifestyle of worship. And when you have a lifestyle of worship, you are victory in worship. You are victorious in worship. Andyan po ba tayo? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 2. Ano yung number 1 na problema ng mga taga-Laodicea na kailangan lang pagtagumpayan? Yung worship. Worship. So tayo ganun din mga kapatid. Yung image natin as victorious mga kapatid, kinakailangan makita yan sa ating pagsamba. Kaya dapat pag nagsasamba tayo rito, talagang nakikita talaga yung ating malugdog na pagsamba sa Panginoon. Amen. Diba? Yung lumulukod talaga. Alam nyo, dapat yan pag nananalangin talaga, lumulukod eh. Pag sumasamba talaga tayo, dapat talaga nakalungod talaga tayo. Kaya kagabi, nung pagpunta ko dito, after namin mag-dinner fellowship, nakita ko yung mga nagpe-pray at power, nakita ko lahat nakalukod. Eh, ang pagsambang kalugod-lugod sa Panginoon, nakalukod. Malugdog yan. Saka malaking sakripisyo yan dahil yung tuhod mo nasasaktan, di ba? Pero tanda ng pagpapakumbaba yan. Amen. Eh tayo sa mga bahay natin eh, nakahiga na nga lang tayo sa kama eh, kung nagpe-pray. Wala nang kalugdog-lugdog eh. Wala nang ka-effort eh. Lord, salamat po. Sinalaula pa natin yung pagsamba sa Panginoon eh, di ba? Andiyan ba tayo? Amen. Dapat bago tayo humiga, nakaupo tayo, nakalikod tayo, Panginoon, pinupuri kita. You deserve our worship and adoration. Lord, salamat. Iningatan mo ako ngayong buong maghapong ito, Panginoon. Salamat sa mga pagpapala mo. Salamat sa mga kabutihan mo. Hallelujah. Alam mo, yung bawat lumalabas sa labi mo, yan eh, bunga ng pagsamba mo. Amen. Pero pag ang bibig mo, kulang, kapos, kawawa, wala kaming pera, bawsa, walang pagsamba yan. O, kamusta ka na? Ito, kawawa. Ito, walang pumasahe. Ito, hindi nga kami makakapag-aral. Ito, matatanggal sa trabaho. Ito, wala. Ito, kawawa. Di ba? Walang ka-lifestyle of worship. Yung bukang bibig. Di ba? Dapat, purihin ng Panginoon si Salis, kahit wala kaming pera, masaya ako. Amen. Purihin ng Panginoon, Sister May, hallelujah. Kahit yung bahay namin, gula-gula din, pero purihin ng Panginoon, puno-puno ng presensya ng Diyos. Amen. Number 2, you have victory in the Word. So ano yung number 1 kanina? Worship. Ang mga victorious, you have a lifestyle of worship. Wala niyan ng mga taga-Laodicea. Bakit? Busy sa trabaho, Abby. Busy sa pag-aaral, Sophie. Busy sa love life, Shane. Pero wala naman love life si Shane. Nabanggit ko lang. Alam mo. Hanggang po ba tayo? Amen. So number 2, you have victory in the Word. Ano ang wala ang mga taga-Laodicea? Una, worship. Pangalawang wala sila? Salita Wala ng silang Word of God. Kaya ang sino mang tao na walang salita ng Panginoon, asahan mo, walang katagumpayan sa buhay yan. Amen. Ulitin ko, ang sino mang tao walang kasali-salita ng Diyos, walang katagumpayan sa buhay na yan. Amen. Amen? Walang pakialam ng Diyos yan, kahit na-promote ka pa, kahit ang dami mo pang pera, kahit nakapag-asawa ka pa ng sung-chungki. Diba? Masung-sungki rin yan pag tumanda.
concern si Lord sa'yo, hallelujah, yung magkaroon ka ng salita ng Diyos sa buhay mo, hallelujah. Sinasabi ko ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay, wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kabag-abag, mahirap, bulag at tubad. Kaya nga pinapayo kong bumili ka sa akin ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Bumili ka. Sa salita ng Diyos, nandiyan ang totoong kayamanan. Sa salita ng Diyos, nandiyan ang totoong kabanalan. Sa salita ng Diyos, nandiyan ang totoong kagalingan. Amen. Yung tatlong word na yun. Pakita niyo yung verse na wala. Pagdalas brother. Verse 18, Brad. Verse 18, no? Yan, no? Tatlong bagay yan. Yung word of God, ano siya? Totoong kayamanan. Ano pa? Totoong kabanalan. Ano pa? Totoong kagalingan. Yan ang nakukuha sa word of God. Amen. Nawala ang mga tagalaw. Kaya wala sila katagumpay sa buhay. Eh gusto ni Lord maging victorious sila. Kaya yun ang aral ni Lord sa kanila. Sabi ni Lord sa kanila, magkaroon kayo ng worship. Pangalawa, magkaroon kayo ng word of God. Andyan pa ho ba kayo? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam nyo, nakakalungkot. Pag pinag-usapan yung word of God, pag ikaw magpipreach dito, gusto mo pakikinggan ka. Pero pag ako na nagpipreach, ikaw na nakaupo, kung ano-ano ginagawa mo. I'm sorry pero nakikita ko madalas yan. Amen? Amen? Amen. Kahit sa cell group, nangyayari yan. Gusto mo sa cell group, ikaw magpipreach. Pero kapag nagsasalita na yung mga member mo, hindi ka nakikinig. Andiyan pa ba tayo? Andiyan pa ba tayo? Amen. Isa sa pinakamalungkot na kapalaran po ng mga Tagalog-Bisiya, hindi sila nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Dahil nga busog sila sa kalayawan ng mundo, wala silang kauhaw-uhaw Amen. sa salita ng Panginoon. Kaya di ba sinabi ko sa inyo ng mga nakaraang taon, sabi ko, ang taong busog sa mundo, walang gutom sa salita ng Diyos. Pero ang taong gutom na gutom sa salita ng Panginoon, sila po ang sinasabi ng Diyos na totoong nagtatamo ng katagumpayan. Alam mo, pag pinag-aralan mo yung Luke chapter 4, verse 1 to 3, no, si Lord nag-rely siya on God's word for victory. Basahin mo yung Luke chapter 4, verse 1 to 13. Si Jesus Christ, nag-rely siya on God's word for victory. Nag-fasting kasi siya ng 40 days and 40 nights. Sabi ng kaaway sa kanya, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo tinapay ang batong ito. Ano sabi ni Lord? Nasusulat. Ano ang pinambabato niya palagi? Salita. Word of God. Nasusulat. Di lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Kung isa bawat salita lumalabas sa bibig ng Diyos, hindi nagtagumpay ang Diablo eh. Bakit? Kasi nagre-rely siya sa salita ng Panginoon. Ano sabi ni Jesus doon sa huling salita? As I am. Victory. Bakit siya naging victorious? Because he relied on God's word. Amen. Habang nasa earth siya. Habang nasa lupa siya. Umakit ng tuktok ng bundok sa Satanas. Kita mo pa lahat ng yan? Ibibigay ko sa lahat ng yan. Basta sambahin mo lang ako. Nasusulat. Wala kang ibang sasambahin. Kundi ang Diyos lamang. Amen. Punta na naman siya doon sa isang lugar, di ba? Bibigyan kita ng kapangyarihan. Nasusulat. Tanging ang Diyos lamang ang iyong paglilingkuran. Wala siyang laging ibang binabato. Salita ng Panginoon. Tayo. Paano tayo makakabato ng salita ng Panginoon sa Diablo? Wala tayong kadebo-devotion. Wala tayong salita ng Diyos. Kanya pa ba tayo? Amen. O pag inaya ka na ng boyfriend mo makipag-sex, hindi pa kayo kasal. Wala kang may bato, na ibabato mo, ito na. Di ba? Kung may word of God ka, sabi ng Bible, igalang ng bawat isang pag-aasawa. Hallelujah! May word of God ka eh. There is season for everything. Mahal, totoo bang mahal mo ako? Oo naman. Mahal kita, di ba? Lagi tayo magka-chat. Pag lagi magka-chat, mahal niya. Di ba? Kung talagang mahal mo ako, mag-antay ka. Hanggang kailan? For sure, college pa lang ako, di 4 years. Tatalikan siya. 4 years? Kaong ako nun. Ibig sabihin yung kaong di makakapag-antay yun, parang nyo, di ba sa sobrang katagalan na? Ano ba kayo? Amen. Si Jesus Christ, dahil punong-punong siya ng salita ng Diyos sa kanyang buhay, alam niya paano niya didepensahan yung kanyang pananampalataya. Amen.
Ayan pa ba tayo? Alam mo, leader ka sa church, pinapapasok ka ng linggo ng umaga. Wala kang sasabihin? Wala kang ipapato na susulat? Nasusulat, ipangiling mo ang araw ng pagsamba. Boss, pwede ba? Extend mo na lang ako araw-araw ng 1.5 hour para makover ko yung 8 hours ko ng linggo. Hindi ako papasukin boss ng linggo. Kasi ang linggo para sa Panginoon eh. Nasusulat, ang sa Panginoon ay sa Panginoon ang kaysa sa iglesia sa amin. Ang dami mo namang natin devotion, bakit wala ka nababato pag may temptation na? Ang dami mo namang word of God na napapakinggan pag-Sunday. Pero bakit mo nasa pagsubo ka na? Hindi. Diba? Bakit tayo tatalo ng Diablo? Yan ang problema ng mga taga-Laodicea. Yan ang kasalanan nila sa Diyos. Una, wala silang life of worship. Kinasamba nila pera eh. Amen. Pangalawa, wala silang word of God. Sabi ko nga sa mga nagsisimba eh. Sumamalo talaga nila sa akin, maniwala kayo. Gusto niyo kwento ko kung ba't sila sumamalo nila? Sabi ko sa mga nagsisimba, sa linggo, pag hindi kayo nag-church, huwag na huwag kayong magbibigay ng mga tithes and offering nyo ha. Hindi hangad ng Diyos ang pera nyo. Ang gusto ni Lord, presensya nyo. Amen. Huwag nyo babayaran ng Panginoon ng pera nyo dahil ang pera nyo galing sa Diyos. Ang dami na nagsisimba magka-tithes. Nakakala nila. Nababayaran nila ang pagsamba sa Diyos ng pera nila. Ang kailangan ng Diyos, presensya nilang sumamba sa Panginoon. Amen. Ano pa ba tayo? Amen. Palibasa mga walang ka-word of God. Kaya kalala, kaya bilhin ng pera nila yung salita ng Panginoon. Hindi alam ng mga tao ito, sabi Lord, kawawa sila eh. Alam yung mga kapatid natin ito, kahit may mga bahay sarili ito, kahit may mga kotse pa kayo, kahit may mga magaganda pa kayo trabaho, hello, sabi ng Bible, masaktan kayo sa akin, kawawa kayo, kahabag-habag kayo, dukha kayo, mahirap kayo. Amen. Yan ang sabi ng Bible. Sabi ni Lord, bumili kayo sa akin ng tunay na ginto. Bumili kayo sa akin ng damit. Bumili kayo sa akin ng gamot. Yan mga kapatid natin, may mga sakit na malulubayan. Maniwala kayo. Magsisimba, magtatay, saan ang akala nila? Nababayaran ng Diyos? Akala ba nila, pera nila kailangan ng Diyos? Hindi nila ako naman, galing sa Diyos yung pera nila eh. Tignan po ba natin? Sa kalit kasiyahan niyang sumunod sa kautosan ni Yahweh, awit 1, verse 2 to 3. Sumunod sa kautosan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito araw at gabi, katulad niya puno kahoy sa tabi ng batisan. Laging sariwa ang dahon, namumunga sa takdang panahon, at anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtagumpay. Biblical po yan. Hallelujah. Kahit makakita kayo ng mga matatalinong tao, nagtagumpay, yumaman, pero walang paglilingkod sa Diyos yan, walang devotional life yan, yung kayamanan niya hindi totoong galing sa Diyos. Galing nyo sa kanyang sariling sikap. Iba po yung blessing, tumingin kayo ha, iba yung God's blessing sa man's blessing. Yung man's blessing, pwede kang magkaroon din kasi masipag ka, sariling sikap, pero iba ang God's blessing. Punong-puno ng pabor at provision ng Diyos po yan. Amen. Na kahit hindi ka masyadong nahihirapan, wala kang masyadong ka-effort, makikita mo punong-puno ka ng pabor ng Diyos. Ano pa ba kayo? Amen. Bakit? Kasi ang pinagbubulay-bulayan ng kautosan ng Diyos at kasiyahan niyang basahin ito araw at gabi. How is your word of God? Kumusta ang salita ng Panginoong Diyos sa buhay mo? Yung mga tumutugtog po dito, gaano po kayo ka-inlove sa salita ng Panginoon? Araw-araw ang tagumpay kung sa salita ng Diyos, ikaw ay magbubulay-bulay. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, araw-araw ang tagumpay. Araw-araw ang tagumpay. Parang kanta yan eh, araw-araw ay Pasko. Diba ito, araw-araw tagumpay kung sa salita ng Diyos ay magbubulay-bulay. Ano po yan? Huwag lang puro gulay. Amen. Huwag lang puro pagkain na masasarap. Huwag lang puro Jollibee. Huwag lang puro McDonald's. Hallelujah. Huwag puro bigla. Puno-puno na mga cream na yan. Diyos ko po. Makaka-type to
diabetes ka dyan. No? Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw ang tagumpay, kung sa salita ng Diyos ay magbubulay-bulay. Tuloy dito, sabi niya, ibabalik ko na nga yung promotion ko. Kailangan nila, dahil pag hindi sila makakalaro eh. Sabi nga sa akin ni Brother Lesson kagabi, nako, Reb, tsak yan. Araw-araw yan, baka 5 demotion yan. O kaya 10, mahabol lang. Yung isang buwan. Sabi ko sa kanya, huwag naman ganun. Hallelujah. Amen? Sabi ko nga kay Brother Jen, hindi naman kaya kompleto kahit pa. Kasi siyempre, ano talaga eh. Hindi naman talaga natin mapipilit lahat makompleto yun. Di ba? Lalo na yung mga, hindi naman leader, hindi naman talaga mga baguhan lang. Baka man lang ilang piraso at least nakita man lang yung pagsunod mo sa Panginoon. Di ba? O tapos, after laro, o di mo ka na ulit mag-devotion. Di ba? Panit ko yung mukha mo sa bowl. Di ba? At joke lang po yun, ha? Nakakalungkot lang kasi ganun ang ginagawa ng maraming tao sa salita ng Diyos. Di ba? Huwag ganun. Kailangan mong word of God. Yan ang problema ng mga Tagalog-Bisya. Wala silang life of worship, wala rin silang word of God. Ito yung pangatlo. A true victorious is a true witness. Sabi mo nga sa katabi mo, witness. Ano ang pangalan ni Jesus? Bukod sa pagiging faithful, He is a witness. Hallelujah. Ano ang sabi ng Panginoon sa mga Tagalog-Bisya? Sinasaway ko at pinapalo ang aking mga minamahal. Ano sabi niya? Maging masigasig kayo. Saan gusto nila na maging masigasig? Sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Tumingin kayo lahat. Diba? Nahinto na yung campus ministry, ba? Bakit? Kasi nakapokus na kayo sa sarili yung mga pag-aaral eh. Yung ibang mga may trabaho, wala na rin campus, wala na rin sendo. Bakit? Nakapokus sa pagkatrabaho eh. Nakalimutan na nila yung kanilang pag-witness dahil sa kabahalaan nila sa kanilang trabaho at sa kanilang kayamanan. Another case po yan ng mga Taga-Laodicea. Nagsis na po yung kanilang witnessing. Because yung witnessing, yan isang bagay na gustong-gusto ng Panginoon. Ang sabi po ng Proverbs chapter 14 verse 25, a true witness delivers souls, but a deceitful witness speaks lies. Kaya gusto ng Panginoon na nag-witness tayo. Ano sabi ng Bible sa Proverbs? Ano sabi? Nagdi-deliver tayo ng mga bilanggong kaluluwa. Alam mo ba, napakarami mga kaluluwa din sa labas na naghihintay sa atin na mag-speak tayo ng salita ng Panginoon. Mag-witness tayo kasi lalaya sila. Doon sila magkakaroon ng freedom. Doon sila magkakaroon ng deliverance. Ang mga nagbabahagi ng salita ng Diyos ay ang mga tunay na nakaranas ng pag-ibig ng lubos. Hindi ko po ha. Ang mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, Brother JM, ay ang mga taong totoong nakaranas ng pag-ibig ng lubos. Hindi sa salita yan. Magte-testimony ka dito. Dati po akong drug addict. Dati po ako... Mga kaibigan mo, di mo naman pinupuntahan. Mga kamag-anak mo, mismong nanay mo, nandyan na lang. Hindi mo pa masyera ng gospel. Doon mo makikita talaga kung yung isang tao talaga bang nakaranas talaga ng totoong pag-ibig ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos binabahagi mo. Kasi katulad ng kinukwento ko sa inyo kanina, yung pag-ibig lang ng Diyos ang tanging dahilan bakit ka mag-witness. Amen. Tingnan po ba natin? Ako natutuwa ako sa kapitbahay namin eh. Nakakuha sila ng ayuda sa barangay. Kumakatok sa mga bahay-bahay. Ay, pastor! Ano nyo? Ha? Hirapan bang magsalita eh. Sabi ko, ano yun? Galing ako sa taas. So pagbaba ko, hinihingal pa ako. Ano yun? Aling Banji? Isino ko sa inyo ID nyo ha? Pirmahan nyo ng 3. Tapunta nyo sa barangay. May 3,000 ayuda. Hallelujah. Hindi ba ikaw pag may good news, dapat sinishare mo? Hindi ba good news? Dito niligtas ka ng Panginoon? Dati kang makasalanan. Dati kang mahilig sa ligaw-ligaw. Dati kang cheater sa school. Ngayon, binago ka ng Panginoon. Nung naranasan mo ang wagas ng pag-ibig ng Diyos, walang sino man na makapigil sila. Ikwento yan sa iba. Amen. Iba. Yan ang totoong nakaranas ng pag-ibig na lubos ng Diyos. Binabahagi niya ang salita ng Diyos. Amen. Sino dito naranasan talaga niyang pag-ibig ng Diyos na lubos? Ha? Pastor? Oh. Ang galing ikwento niyan. Kailan ka
Tapos na, mag-meter na nga eh. 3 buwan na yung nakalipas simula nung pasukan mo. Wala ka man lang nasira na classmates. Hindi mo ba naranasan na totoong pag-ibig ng Diyos, Alison? Para man lang kahit pa isa mga classmate mo, every week man lang, kahit isa lang every week. Di ba? Uy, Micah, thank you ha, naging kaibigan kita ha. Oo, ako rin, Alison, thank you ha. Kasi, ang bait-bait mo pala. Oo, pero alam mo, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano yun? Kung nababaitan ka sa akin, pero may mas matinding mabait. Sino yun? Si Jesus. Alam mo ba si Jesus? Siya yung namatay sa krus. Anak siya ng Diyos. Diyos siya sa langit. Nagkatawang lupa siya para mamatay siya sa krus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Kung mananampalataya tayo sa Kanya. Alam mo ba, dapat tayo yung namatay. Sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan, kamatay, makasalanan tayo. Tayo dapat yun na, ang dali lang kaya magkwento, di ba? Nagka-jowa ka nga, 14 years old ka, landi mo, kwento mo kaagad eh. Ano po kami nalitono? Di ba? 14 ka lang nun, lumagturay ka na. Di ba tayo? Makasalanan ka nun. Ngayon, tinubos ka na ng Panginoon, grabe. Walang hadlang para maibahagi mong salita ng Diyos. Kasi naranasan mong totoo yun. Hindi ba tayo? Walang pakialam ng Panginoon kahit yung dito mo drug addict na singkero. Dahil walang imposible sa salita ng Diyos. Walang matigas na puso sa salita ng Panginoon. Walang matigas na buhay ng tao sa makapangyarihang salita ng Diyos. Kung walang matigas na tinapay sa mainit na kape, walang matigas na puso, mga kapatid, sa makapangyarihang salita ng Panginoon. Kaya nitong bumago ng buhay ng tao, ang gagawin mo lang, ang gagawin kailan sa akin. Ay, mga bibig, dagdadaldal mo, mga chismosa kayo eh. May mga bibig, ang gagawin mo lang, i-share mo lang si Jesus, hallelujah. Pastor, isip ko siya yung ID nyo ha, pinamagin ng 3, tapos rin mo sa barangay, may 3,000, ayuda. Sabi ng mga kapitbahay, ang bibilis eh. Hallelujah. Maniwala po kayo sa akin. May pera ako, pero napalundag ako, 3,000 to. Magkasabit ka lang ng ID. Sabi ko, bakit magbibigay ng 3,000? Ewan ko, basta sabi may ayuda daw sa mga mahihirap. Oh, mahirap? Okay, sige. Pero, bakit ako napasunod doon? Kasi good news. Bakit tatanggapin ng tao si Jesus? Kasi yung sinasabi mo, good news. Hallelujah, palapakan natin ang Panginoon. Oh, ano ba tayo? Sabi ni Pastor Bill, sabi niya, the mark of the true church is an expanding witness to the presence of God. Ang totoong tatak daw ng isang Kristiyano, ng isang church na talagang may presensya ng Panginoon, nagre-witness daw yung church na to. Hallelujah. Urihin ng Panginoon, challenge ko po kayo sa linggo. Amen, hallelujah. Mag-witness na tayo simula bukas para sa linggo. May tigil-tigil isang kaluluwa tayong dala. Amen. Sino dito magdadala ng isang kaluluwa sa linggo? Hallelujah. Ako po, magdadala ako ng kaluluwa sa gabi, ha? Sa gabi ako. Magdadala ako 2 mag-asawa, purihin ng Panginoon. Ha? O kayo, magdala din po kayo. Sino dito magdadala ng kaluluwa sa umaga? Taas ka ng kamay. Purihin ng Panginoon. Ito po ang challenge si Lord sa atin na sa linggo, dapat mapuluto ng 110 people. Kaya? Ha? Ang umaatin po pagsali ng umaga, 60 to 70. O mag-i-invite tayo ngayon ng 40 people. Sige dito sabi na, kaya natin yun. Ha? Paano hindi kakayanin? Eh, mahal na mahal natin si Jesus. In love tayo sa Kanya. Kaya hindi mapigil ang bibig natin kakukwento tungkol sa kabuti at katapatan niya. Alapakan natin ang Panginoon. Ano ba tayo? Hallelujah. And last but not the least, a victor engage in God's word mission. Urihin ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, nag-engage. Saan? Sa world mission. Mga kapatid, ang witness, paglilingkod natin sa Lord. Pero yung world mission, ito yung ating assignment. Amen? Walang teacher na natutuwa na hindi gumagawa ang estudyante ng assignment. At tandaan nyo, world mission is our great God-given assignment. Diyan nalulugod ang Panginoon kapag ginagawa po natin yan. Sabi mo sa katabi mo, mag-engage ka na.
Hindi mangyayari to pag hindi tayo nag-engage. Sabi niya, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Ano ang intensyon ng Diyos? Base sa ating binasa, Arlene, anong intensyon ng Diyos? Gusto niya na ang bawat tao, ano daw, Arlene? Makasalo sa hapagkainan. Paano mangyayari yun? Bilang, pag nag-start ka ng mag-engage sa world mission. Pag nag-start ka ng kumatok sa bawat pintuan ng mga bahay at sasabihin mo na mahal kayo ng Panginoon, gusto kayong maligtas ng Panginoon, at ang mga taong ito kapag tumanggap sa binabahagi mong salita ng Panginoon, papasok sila, ang sabi ng Bible, at makakahati sila sa daing, sa duwang, sa hapagkainan ng Panginoon. Yan ang gusto ni Lord. Sabi dito ni Davidson, no? World mission was on God's mind from the beginning. Hallelujah. Yan na ang nasa isip ng Panginoon simula pa lang na nilikha niya ang mundo. Ayan pa ba kayo? Sabi nga, and God blessed them and said to them, be fruitful, multiply, and take dominion. Yan na yung kanyang, from the very beginning. Di ba? Yan ang kanyang mission. Nasa isip na yan noon pa. At ang sabi po dito ni Pastor Winkit Ratney, sabi niya, every Christian a missionary. Sabi mo nga sa katabi mo, every Christian is a missionary. Every non-Christian is a mission field. Tatandaan mo to. Christian ka, nasa loob ka ng classroom mo, ikaw ay missionary doon. At lahat ng mga classmates mo na hindi Christian doon, sila ang lupa na kinakailangang tamnan mo ng binhi ng salita ng Panginoon. Because they are the mission field. You are the missionary, and the unbeliever is the mission field. Yung mga kapitbahay natin, marami pa. Kami po dito sa lugar namin, inuunti-unti po namin yan. Ay, tali po yung mga kapitbahay namin dito namang matatanda, unti-unti, nakakakay na po, napapag-church na po natin yan sila. Ulihin ng Panginoon. Diba? Ang mga bagong kapitbahay dyan, kanina, pinuntahan ko, nagkipagkwentuhan ako, nagbibuild ako ng relationship. Para sa mga susunod na mga linggo, hallelujah. Mag-offer tayo ng prayer sa bala, sa araw maakay natin sila. Hindi pa ba tayo? Sabi ng Mateo 9:37-38, kaya't sinasabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanin ngunit kakaunti ang manggagawa, ang mag-aani. Idalangin niyo sa may-ari na aanihin na magpadala ng mga mag-aani o ng mga manggagawa. Yan ang puso ng Panginoon. Hallelujah. Gusto ni Lord na mag-engage po tayo sa world mission. Kung walang gagawa ng God-given assignment, sino mangangaral? Kung walang mangangaral, Jane, kung walang mangangaral, may mapapakinggan ba mga tao? Kung walang mapapakinggan ng mga tao, may sasampalatayanan ba sila? Kaya tingnan mo, ibalik mo yung mga tanong sa simula. Paano daw makapangangaral kung hindi sinugo? At kung hindi makapangangaral, paano makakapakinig ang tao? At kung walang mapapakinggan ng tao, paano sila mananampalataya? Ang sabi ng Romans chapter 10 verse 14, ang pakikinig ng salita ng Diyos ay, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Kaya kung hindi tayo mag-share, kung hindi tayo mag-engage sa world mission, kakaunti ang mga makakasama ng Lord doon sa hapagkainan. Pwede ba ngayong gabi nito, sabihin mo sa katabi mo, mag-engage ka? Pwede ba diinan mo, sabihin mo, mag-engage ka? Ito sabihin mo sa kanya malakas, punuin natin ang langit. Pag nag-engage po tayo, tumingin po kayo lahat sa akin. Brother Jan Cayon, ilan ang Christian sa buong mundo? Hindi ko alam. But I think, Brother Peter, if all the Christians in the whole world will engage in world mission, I think, hallelujah, mapupuno natin ang langit. Amen. Amen? Amen? Amen. Mag-pledge tayo lahat, hallelujah. Lahat ng mga taga-JC at CDP Valenzuela will engage in a world mission. Why? Because we are a big power. Gusto ko i-summarize yung apat, no? Pakita natin yung huling picture. Yung slide. Yung next lang po yan. To the one who is victorious. Ano ba victorious? May worship lifestyle siya. May word of God siya. Nagwi-witness siya at may world mission siya. Tandaan nyo, sabi ng Bible, kapag ginawa daw ng mga taga-Laodicea niyan, nagtagumpay sila. Ano sabi ni Lord? They will sit, hallelujah, thank you, Ina. They will sit at the throne of God the Father. Amen. Hindi ba wala tayo, Mama? Hindi mangyari yun.
Gusto mo ba habang buhay kong umupo dyan sa upuan na yan? Lahat tayo uupo sa upuan na yan. Lahat tayo hihiga sa kabaong. Pero sa kabila ng mga bagay na yun, uupo tayo kasama sa trono ng Panginoon. Amen?